Kahit panahon na ng tag-init, nakakaranas ng matinding pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon, lalo na po sa Kabikulan, dahil sa isang namumuong sama ng panahon. Sa lalawigan ng Sorsogon, isang binatilyo ang nalunod sa isang beach resort na lumangoy sa kasagsagan ng ulan. Nakatutok si Trisha Zafra. Ang walang tigil na pag-ulan simula nitong Lunes, nagresulta sa pag-apaw ng mga ilog sa Bulan, Sorsogon. Pahirapan tuloy ang pagbiyahe sa bayan. Pero sa kabila ng mga pag-ulan, ilan pa rin ang nangahas magtampisaw sa beach. Nalunod sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon sa isang beach sa Bulan, ang 19 na taong gulang na si Jomar Gordola Brezuela. Sa bayan naman ng Bulusan, isang ginang ang pinaghahanap matapos tangayin ng baha. Kahit gabi, tinangkaraw ng 61 taong gulang na si Aida Fusana Floralde na tumawid sa tulay. Sa iba pang bahagi ng lalawigan, umapaw na ang mga spillway. Dahil pahirapan ang pagtawid dito, ang mga batang ito hindi muna nakapasok sa eskwela. Hindi naman sila nagpatinag sa baha at naglaro pa sa ulan. Malaking perwisyo naman ang mga pag-ulan para sa mga magsasaka sa Huban. Ang kanilang mga palayan nalubog sa tubig. Ayon sa Pag-asa, inaasahang makakalabas na ng bansa ngayong weekend ang low pressure area na nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Huli itong namataan 110 kilometro hilagang silangan ng Puerto Princesa City. Pero dahil sa namumuong sama ng panahon na yan, asahan pa rin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila. Kailangan maging alerto sa mga flash flood at landslide. Naasahan po natin na within the next 24 hours, patuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan itong buong Luzon at saka itong kanlurang bahagi ng Kabisayan at Mindanao dahil sa nabanggit na low pressure area. Sa ngayon ay maliit po ang tsansa nitong maging bagyo. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Hindi po kami magsasawa sa pagpapaalala sa mga motorista na huwag magmamaneho kapag nakainom. Isang rider ng motosiklo na umaming siya ay nakainom ang sugatan nang bumangga siya sa isang tricycle sa lungsod ng Mandaluyong. Sa lungsod naman ng San Juan, nasagip ang isang babaeng driver matapos sumalpok sa pader ang kanyang sasakyan. Si Jay Saballe, naka-Alerto 24. Nagwawala pa sa loob ng kanyang minamanayong sasakyan ang babaeng ito nang aming abutan alas 2:30 ng madaling araw kanina sa Blumentritt Street sa San Juan. Ayon sa mga unang rumisponde, tila wala pa raw sa wisyo ang driver. Matapos mabangga ang street sign at dumiretsong salpukin ng pader. Ayaw niya may pag-cooperate sa amin. Kaya tumawag kami ng suporta sa BFP San Juan. Kinailangan pa itong buhati ng rescuers para mailabas ang sakyan at maisakay sa ambulansya. Sa tindi kasi ng pagkakabangga, nagka-UP-UP na parang lata ang AUV ng lady driver. Basag-basag rin ang salamin nito. Ayon sa rescuer, tila nakainom ang driver. Medyo nga parang alcoholic siya. Sa Mandaluyong naman, galos, maga-anguso at basag ang ngipin ni Jeremy Tolentino matapos makabanggaan ng kanyang motorsiklo ang isang tricycle sa panulukan ng Bonnie Avenue at Barangka Drive. Ang tricycle driver na si Mark Mateo di nagalusan dahil nakatalon daw agad siya sa kanyang sasakyan. Tumalon lang kasi pag di ako tumalon, maiipit ako sa motor. Mas malala pa yung damage na mangyayari sa akin. Agad naman nakaresponde sa aksidente ang volunteers ng Mandaluyong. Nagkasalubong yung naka-single tsaka yung naka-sidecar. Aminado naman si Tolentino, nakasalanan niya ang nangyari. Nakainom po ako isang bote. Aminado po ako doon, pero yung aksidente na yun ay hindi ko rin po naman ginusto. Pero ang driver ng tricycle na si Mateo, hindi pa rin lusot sa asunto. Student permit lang pala ang gamit nitong lisensya. Na-lecturean patuloy siya ng pulis. Pagpapatawid, dapat po nagbibigay siya doon sa mga nasa right of way. Kailangan, katulad ng pang ganyan, intersection, kailangan po mag-minor, tingnan yung kaliwat kanan. Jay Sabale, naka-Alerto 24. Ngayong papalapit na ang mahal na araw, kung kailan marami umiiwas sa karne, nag-aayuno. Inaasahan pong tataas ang demand para sa mga isda. Kaya naman ang mga palaisdaan, gaya ng sa Valenzuela, aaraw-arawin na daw ang paghango sa bangus at tilapia para masuplayan ang mga namamakyaw. Normal pa naman daw ang presyohan ng isda sa mga palengke
gaya ng sa Navotas Agora Market, pero asahan na raw na sisipa ang presyo ng mga ito ng hanggang 20% habang papalapit ang mahal na araw. Ilang kilos protesta ang isinagawa ngayong araw na ito kontra sa pagtaas ng presyo ng langis at sa mga nangyayaring demolition sa Metro Manila. Sigaw ng mga realista, alalahanin daw sana ni Pangulong Aquino ang mga ipinangako sa kanila noon. Nakatutok si Maria Bulaklak Ausente. Isang araw bago ang malawakang protesta bukas sa Mindiola ng mga militanteng grupo, ngayon pa lang, nagpatikip na ang mga ito ng sabayang pagprotesta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ipinoprotesta nila ang sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ang mga banta ng demolisyon lalo sa Quezon City Central Business District. Sa EDSA North Triangle pumuesto at nagmarcha ang mga miyembro ng grupong Kadamay. Sa kabila ng pag-ambon, itinuloy pa rin ng grupo ang kanilang protesta. Nagbato pa ang mga ito ng paint bomb sa tore ng isang mall sa North Avenue. Sa Mindiola naman sa Maynila, baon ng mga miyembro ng Maralitang Navoteno at ng Urban Poor Alliance Navotas ang mga isda at banyera na magprotesta. Sa kalsada, nagbitaw ng ilang pick-up line ng mga relista. May Twitter ka ba? Wala pa. Wala naman ito ng Maralita. Kahapon, sinabi ng palasyo na hindi ibig sabihin kapag hindi nakikita ng publiko ang Pangulo ay wala na itong ginagawa. Ang mga nagprotestang ito ay kasama sa mahigit 1,000 pamilyang maapektuhan daw ng demolisyon kapag nag-umpisa na ang road widening project ng DPWH sa Road 10 Highway sa Navotas. Si Antonieta Villaruel, iniwan muna ang mga paninda sa Fishport upang magprotesta. Sana naman, iyo na lang po, mahal na Pangulo. Ang kailangan namin, sana naman, mapagbigyan na po ninyo ang inyong pangako sa amin, nakasama po kami sa covenant. Maluwag naman ang kalsada doon sa kabila. Bakit hindi doon padaanin na umpisahan na ang kalsada sa kabila? Bakit hindi padaanin sa diretsuhin na lang ang kalsada na samantala puro kahoy at halaman lang ang nakatira doon? Umaasa din ang grupo na magkaroon ng on-site development ng kanilang mga bahay at hindi na sila ilayo sa Fishport na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng hanap buhay. Maria Bulaklak Ausente, nakatutok, 24 oras. Si Mike Enriquez, ang investigador ng bayan. Maraming Pilipino ang talaga naman nag-aasam na makapagtrabaho sa ibang bansa, excuse me po, pero para kumita lang na malaki. Pero ang masaklap ay may ilang nabibiktima ng mga illegal recruiter. Tulad na lang ng ilang mga taga Nasugbu, Batangas na nagsumbong sa investigador ng bayan. Abot langit ang pagsisisi ng ilang taga Nasugbu, Batangas. Ang kanila kasing pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa, alay na uwi lang sa wala. Marami silang pinapa-applyan eh. Singapore, mga ganun, sa Guam. Tapos, sabi nila within pinakamataas na ano na yung 4 months, makakaalis kami. So, nag-go kami. Ano po kasi, may nagpakilala po sa kanya sa amin na kamag-anak po namin na sabi po mapapagkatiwalaan daw po. Kaya naglakas loob din kami mag-apply sa kanya. Agosto ng nakaraang taon nang mabulag ang mga biktima sa pangako ng isang Jocelyn Georgie Carino. August pa yun kami nag-start magpa-medical. Tapos nasundan namin yun ng September. Kami nag-abot ng pera. Dinala lang niya kami dun sa pinagpa-medical namin. Hindi naman, sabi niya direct hiring daw. Kaya parang ganun. Hindi niya wala siyang sinabi sa aming agency kahit ano. Kasi pinauna ko po sila na bali medical lang po yun sa akin. Bali 3 plus or mabot po yata ng 4,000. Pero matapos magbayad ng 20,000 piso si Carino, bigla na lang umanong naglaho. Hiniram din yung pera na pinambayad doon. Siyempre, babayaran din namin yun. November pa lang nawala na siya. Parang nawala? Wala, hindi na namin siya makita. Hindi po niya sinabi yung address niya. Nakapagpa-blatter sa pulisya ang ilang biktima at kasama ang investigador ng bayan. Dumulog kami sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Base sa verifikasyon dito sa POEA, itong nagngangalang Jocelyn Georgie Carino na ito ay hindi otorisado at hindi rin siya konektado sa isang lisensyadong recruitment agency. Kasalukuyang naharap sa reklamong illegal recruitment si Carino. I-assist po namin sila hanggang sa paghahain o pag-i-endorso naming reklamo na nila sa piskalya. Sinubukan namin kunin ang panig ni Carino pero hindi na siya matawagan. Sinubukan din namin siyang hanapin pero walang nakakaalam kung saan siya matatagpuan.
May paalala naman ang POEA sa mga gustong makapagtrabaho sa ibang bansa. Bago sila makipagtransaksyon o bago sila makipag-usap sa isang ahente, ay alamin muna po nila kung ang isang agency ay lisensyado sa POEA. Nakikita naman po ito sa website ng POEA. Sa mga mapagsamantalang illegal recruiter, matutuntun din kayo ng mga otoridad, hoy. At pangako namin sa inyo, pati na sa ibang mga nanlalamang sa ating mga kababayan, hindi namin kayo tatantanan. Sa mga kapuso naman natin ng mga magulang dyan, marami pong pwedeng matutunan ang inyong mga chikiting kahit bakasyon sa eskwela. May mga workshop na pwedeng pagkaabalahan ng mga bata kung saan hindi lamang sila malilibang, may mapupulot pang kaalaman. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi ito magic, hindi rin trick. Isa itong eksperimento kung saan inihalo ang slush powder o ang sodium polyacrylate sa tubig. Hindi pumatak ang tubig dahil naging gel ito. Kitang-kita naman ang pagtayo ng mga buhok ng batang ito nang humawak siya sa Van de Graaff na nagre-release ng static electricity. Yung sa TV, pag nahawakan ng screen. So yan. So pag nag-transfer kasi yung electrons, dahil opposite attracts, yun yung effect niya. So ito ang ginagawa niya, pag hinawakan natin siya, magtatayo yung buhok natin. Ilan lamang ito sa mga eksperimento sa siyensya na pwedeng matutunan ng mga bata ngayong bakasyon sa tulong syempre ng mad scientist. Isang pribadong grupo na nagsusulong ng siyensya sa mas masaya at nakakaaliw na paraan para sa mga bata. Hindi po mararamdaman ng mga kids na nag-aaral sila kasi we make it fun for them. We're crazy about science. I like making projects. Anong in-enjoy mo dito? What did you enjoy? Experiments. Why? You love experiments talaga? Science, favorite subject. Ang mamingang ito, excited nang i-enroll ang kanyang 6 na taong gulang na anak. I've been looking for something for my 6-year-old son to do, and I think ito yung best way to introduce him to science. Ang mga batang ito naman, aakalain mong naglalaro lang. Parte pala ito ng kanilang cooking summer workshop sa Tiny Kitchen. Ang 6 na taong gulang na si Elle, mala chef, seryoso sa kanyang recipe. Tila hindi maabalang iba pang chikiting na busy rin sa pagluluto. What are you cooking today? What's that? Mini apple pie. Wow! Why do you love cooking? So after I cook, I can eat. It has become their interest, and it's good kasi it's practical naman yung cooking, di ba? Wow, ang galing. Anong mga aktibidad ang pagkaabalahan ng mga batang yung summer? Ang mahalaga ay natututo na sila, nag-e-enjoy pa. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.